Babasahin ko lang po yung outline ng aking preaching. God is spirit. No one has ever seen God. Since He is spirit, there is no one since He is spirit, there is no time in Him. He has no end. God purposely created material world just to taste death. God did not intend to ignore our needs. Though there is abundance of what God has given us, He did not intend that we eat or take so much. One of the reasons why our body becomes sick is either too much intake or deficiency. God teaches us not that one of our important wealth on earth is our body. And as individual and as a church, what purpose do we intend to nurture our body? Jesus commanded us to use our earthly wealth to gain friends. And so our body is the temple of the Holy Spirit. We must take care of our body. Hallelujah. Tunay nga po na nagagal ako sa ating iglesia nito, dahil alam ko na ang bawat isa narito ay tunay ng mga butil. Hindi talaga makapasok o makatungtong sa iglesia nito sila na, alam mo yung mga may takot talaga na, hindi naman takot na walang respeto, yung takot sila sa Diyos dahil ayaw nila tanggapin na sila ay makasalanan. Ang iglesia po ito na ating Panginoon Jesus ay hindi po siya nagkulang ng paalala na sa mga huling araw, in the last days, sa pagbabalik po ng ating Panginoon Jesus ay sinihayag niya, may matatagpuan pa kaya ako pananampalataya. Kaya nga po, bawat isa sa atin, sinisikap po natin na makaabot sa pamantayan ng Diyos, na manatili sa Kanya hanggang sa huli, bagamat napakahirap pumakay ng kaluluwa. Amen? God is Spirit. Siya nga po ay Espiritu. Ang Diyos po natin ay Espiritu. At kapag sinabi po natin Espiritu, ang katangian po ito ay hindi siya nakikita. Hindi siya nahahawakan. O tinatawag nga po natin na intangible. Okay? Wala pa pong nakakita sa Diyos ayon sa pahayag ni Juan sa Kabanata 1, talata 18. Sa John chapter 1, 18, sinabi po ni Juan na wala pang nakakita sa Diyos maliban sa kaisa-isang nagmula sa Kanya. No one has ever seen God, but God, the one and only, has revealed. John 1:18, sabi po niya, no one has ever seen God, but God, the one and only, who is at the Father's side, has made Him known. Ipinakilala po siya ng ating Panginoong Hesus sa atin. Sino ba yung tinutukoy dito na God, the one and only, who is at the Father's side? So dito pa lang po sa John chapter 1, napakalinaw po talaga na binabanggit dito na ang Panginoong Hesus po natin ay God. Ano? And because Jesus is God, originally, siya po ay Espiritu. Hindi po siya nakikita. Hindi po siya nahawakan. Kaya nga po, isa o naparito ang Panginoong Hesus. Okay? One of His purposes to come here ay una sa lahat, ang anong purpose niya, bakit siya naparito? Dahil nga pag sinabi natin ang Diyos ay Espiritu o Espiritu, alam po natin na ang Espiritu po ay indestructible. Wala po siyang hangganan. Kaya nga forever. Kaya nga po ang babala sa atin ng Diyos na yung kaparusahan
na ipapataw niya sa mga hindi mananampalataya sa kanyang anak ay kaparusahan sa dagat-dagatang apoy na walang hanggan at kailanman ay hindi mapapatid. Dahil nga, the Spirit is indestructible, kaya ang parusa na ibibigay ng Diyos ay never-ending, everlasting also. Everlasting punishment. Nakakatakot po ang bagay na yun. Napakaraming mga tao na ayaw seryosohin ng bagay na ito. Ayaw seryosohin ang patungkol sa kaparusahan, ang patungkol sa impyerno, dahil nga hindi, sabi naman lang, hindi naman namin nakikita ng aming pisikal na mata. Hindi naman namin nahawakan, hindi nga namin alam kung saan ang lugar na yan. Okay? Kaya ang Panginoon Jesus po natin, dahil nga po He is Spirit, at para siya ang maging una sa lahat, maging sa mga nilikhaman, ay niloob niya na siya ay magpapaparito, magkakatawang tao upang danasin o matikman ang kamatayan, upang maging sa kamatayan man, ang Panginoong Hesus ay maging una sa lahat. Ano po? Alam natin na sa ang espiritual na nilalang na si Adan ay namatay sa espiritu. Ngunit nung pangako yun, ang kanyang physical nga po ay hindi namatay, kundi ang espiritu lamang. Ngunit ang ating Panginoon Jesus, ang kanyang espiritu po ay hindi nga po ito namatay, ngunit ang kanyang physical ay dinanas niya sa kanyang physical na katawan ang kamatayan, upang sa ganon ay nais niyang gapiin ang kamatayan. In the past, bagamat ang mga tao ang namatay sa espiritu si Adan, at nung namatay si Adan sa katawan, ay ang katawan po niya ay hindi pa nare-resurrect o nanumbalik. Ano po? Kaya nga ang Panginoon Jesus, nang dinasin niya ang kamatayan, He is also the first one na resurrect. The first to be resurrected. Kaya nga He is the firstborn of all creation. Siya rin ang kauna-unahang gumapi sa kamatayan. Bagamat in the past, mayroong mga binuhay ang Diyos na mga buto. O tapos binigyan ng pinumbalik ang kanilang mga laman. Pero yung panunumbalik po ito sa laman, hindi po ito yung totally destruction of death. Kundi bumalik nga po sa flesh yung mga binuhay ng Diyos in the past, sa Old Testament, pero namatay pa rin po sila. Ang kanilang physical na katawan ay naabo pa rin po. Ang katawan ng ating Panginoon Jesus, bagamat siya ay namatay, ngunit inahayag na hindi dadanas ng pagkabulok ang kanyang katawan. Kaya nga, 3 araw lang po ang katawan niya sa libingan, and then He resurrected. Hindi po matagpuan ang kanyang katawan doon sa libingan. At hanggang sa panahong ito, hanap pa rin ang hanap ang mga Hudyo ng patunay na itinago ang katawan ng Panginoon Jesus. Ngunit hanggang ngayon, no one has ever claimed, wala pang nag-claim na natagpuan na niya ang katawan ng Panginoon Jesus. Dahil hindi nga po nila mapatunayan na ninakaw ng mga alagad ng Panginoon Jesus ang katawan ng Panginoon Jesus o ng Panginoon Jesus. Ninakaw ng mga alagad o itinago. Hanggang sa kamatayan, alam natin na hindi nagtago ang mga disipulo ng Panginoon Jesus para lang pagtakpan na ninakaw nila. Hayagan ang mga disipulo ng ating Panginoon Jesus na lumantad, naghayag, nangaral sa publiko upang patunayan nila na ang katawan ng Panginoon Jesus o ang Panginoon Jesus ay muli nga pong nabuhay. Hanggang sa sila ay patayin. Hanggang sa sila ay tinotorture. Sa kabila ng pag-torture sa kanila, nagaraman kasakit ang gawin sa kanila, hindi nila ikinonfess, o no disciple has ever no one did ever confess that na itinago nila o ninakaw nila ang bangkay ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga po, dinanas po niya ang kamatayan
isa sa mga layunin po talaga ng Diyos o top priority ay una sa lahat, danasin na po ang kamatayan. Sa Hebrews chapter 2 verse 9. Okay? Sabi nga po sa Hebrews, kailan mga wala pa. Sorry, dyan pa ito. Hebrews na lang tayo. Subalit alam natin si Jesus, kahit na sa kaunting panahon ginawang mas mababa kaysa mga anghel at binigyan ng karangalan at kaluwalhatian dahil sa kanyang kamatayan. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, niloob niya si Jesus ay mamatay para sa atin lahat. Sa NIV, sabi po niya dito, but we see Jesus, who was made a little lower than the angels, now crowned with glory and honor because he suffered death, so that by grace of God, he might taste death for everyone. Okay? He must taste death. Alam po natin na isang kamatayan sa ating pisikal ay, suffering in this world. Isa sa mga sufferings natin. Kaya kapag tayo ay nalalapit sa kamatayan, pag nagkakasakit tayo at nalalapit sa kamatayan, we know, alam po natin sa ating sarili that we are already suffering. Ang ating katawan ay talagang nagsasuffer na. Kaya gumagawa tayo ng paraan upang patuloy na bigyan ng kalakasan ng ating pisikal na katawan. Upang makapagpatuloy pa. Ano po? Dahil bukod nga po sa matikba ng kamatayan ng Panginoon Jesus dito sa pisikal na mundo, kaya po niya nilikha rin ang pisikal o material na mundo upang sa ganon ay dito po may katapusan. Ang material po ng mundo, nilikha ito ng Diyos na merong katapusan. There is an end. Kaya nga, in the book of Genesis, nang likhain po niya, ano sabi po niya? In the beginning. So, doon po sa book of Genesis na ito, in the beginning, God created the light. So, una, lumikha siya ng liwanag. Sabi niya. So, in the beginning, ito po yung sinasabi na simula ng panahon. Simula ng oras. In the beginning, sa book of Genesis, doon po ay yung tinatawag na in the beginning of time. At alam po yan na maging mga scientists, kinikilala nila that the beginning of time, na patuloy po na ang mga scientists na ito ay kanilang inaaral, sinasaliksik, inaalam saan ba talaga nagmula ang lahat ng bagay-bagay at pag ng oras kailan ba talaga nagsimula ang tinatawag na time. At sa book of Genesis, alam po natin that there is the beginning of time. In God, walang time. Ang Diyos po, hindi po siya saklaw ng oras. Time cannot contain God. Kaya nga lumikha ang Diyos ng oras at panahon na yung kinilikha ito ng material ay may hangganan din at matatapos din dahil nga po ang purpose lang ito, maranasan lang ng Panginoon Jesus ang kamatayan, then all of these things will be erased o buburahin. Kaya nga anong matitira? In that time, gugunawin, sabi nga, gugunawin ang lahat ng mga elemento, maging ang lahat ng mga elemento sa mundo ito ay gugunawin, yayanigin. Ang matitira, mga espiritual. O espiritual na mundo, espiritual na mga nilalang ang matitira. Depende kung saan ang kalalagyan ng bawat isa, sila ba ay mananatili sa piling ng Diyos o mapupunta sa piling ng Diyos sa kapayapaang walang hanggan o kalwatian na walang hanggan o sila ay itatapon sa kaparusahang walang hanggan na yung kaparusahan po na yun na eternal lake of fire, kaya nga eternal ay mananatili pa rin po magpakailanman. Kaya depende. Pumarito ang Panginoon Jesus dahil hindi po niya ini-ignore yung pangailangang physical ng bawat isa. Nilikha po si Adan at alam po natin na sa physical yun. May physical siya.
At gayon din sa paglikha kay Adan sa Hardin ng Eden, alam po natin na ibinigay ng Diyos sa kanya lahat ng pwede niyang kainin. Okay? Ibig sabihin nun, ang lahat ng pangailangan ng kanyang pisikal ay pinagkaloob ng Diyos. And then God appeared also dito sa lupa. The Son of God, through His Son, God appeared upang sa ganon, sa pagdating ng panahon ng paghuhukom, ay walang maidadahilan ang sanlibutan para sabihin na hindi namin nakilala ang Diyos dahil hindi naman namin siya nakita. Sabi nga po, sa John 1:14, sa John 1:14, wala ho tayong pwedeng idahilan sa Diyos pagdating ng panahon na bakit hindi tayo naniwala sa Panginoon Hesus. Bakit hindi tayo nanalig sa Kanyang anak? Bakit hindi tayo nanalig sa Kanya? Bakit hindi tayo sumunod sa Kanya? Hindi po natin pwede dahilan dahil hindi natin natutunan, hindi naituro sa atin, naghayag po ang ating Panginoon Hesus. Sabi po niya, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian, tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. At ang siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. So, inihayag po talaga dito na naranasan, nakita, nahawakan ng mga disipulo ang Panginoong Hesus. Siya yung may lalang ng lahat ng bagay. The God who was at the Father's side, who through Him, sa pamamagitan niya, ang lahat po ay nalikha sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus. At naparito siya, at yun nga po, upang siya rin, okay, sa pagkakataon na pumarito siya sa kanyang pisikal na anyo sa katawang lupa, upang siya rin ay, ang purpose ay i-recognize pa rin siya maging ng mga lito material na nalikha. For Him to be recognized by His material creation. Apo? Kaya nga ang sabi dito sa John 1:10, He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. He came to that which was His own, but His own did not receive Him. Isa sa mga dahilan po kung bakit nagkatawang tao rin po ang Panginoon Hesus ay upang maging ang mga nilalang ng may physical o nahawakan, may flesh, ay i-recognize din ang ating Panginoon Hesus in the bodily form. That He is also God. Kaya nga sa aklat ng Colossians 2:9, sabi niya na maging sa physical na kanyang pagkatao, sa kanyang pag-physical o na anyo, ang kanyang pagka-Diyos po ay hindi nawala. Because He wanted all creation, or God wants all His creation to recognize His Son, that He is still God. Napakalinaw po na ilang beses, kahit pa itanggi ng nila na tao lang ang Panginoon Hesus, o sa atin, tinatanggap natin that Jesus is 100% man, but He is also a 100% God, na ito po ang hindi kayang kilalanin ng ibang mga relihiyon. At dito nga po tayo nagkakaiba. Maraming beses pa, maging sa aklat ng Hebrews, ay binabanggit din po na ang Panginoon Hesus po natin ay Diyos. Sa bodily form. Ano po? And also, isa sa mga dahilan din kung bakit nagkatawang tao rin po ang Panginoon Hesus, hindi lang matikman ang kamatayan, kundi according to Hebrews 4:15, ano po sabi niya? Balik tayo sa Hebrews 4:15, to experience also kung ano yung sufferings natin in the flesh. Upang sa gayon, hindi rin po natin maipagkakait o may tatanggi o may dadahilan sa Diyos na kaya ka naman naging matuwid o kaya ka naman nagtagumpay dahil isa kang Diyos. Hindi po natin pwedeng isumbat sa Diyos yun. Kasi ang sabi niya, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat
tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi siya nagkasala. Kaya nga po, hindi pa rin talaga natin ma-justify kung ano man yung kahinaan natin sa harapan ng Diyos. Kaya nga, ang sabi niya, humingi tayo ng kalakasan sa Kanya. Kaya nga binigyan niya tayo ng karapatan, tumawag sa Kanya, manalangin sa Kanya, in order na palakasin tayo, patatagin tayo to overcome all of these sufferings. Kasi nga, sabi ng Panginoon Jesus, take heart, I have overcome the world. And sabi nga po ng James, who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. Kaya sino mang mananalig sa Kanya, sa Panginoon Jesus, kaya rin po niyang mapagtagumpayan ang mundo nito. Kaya na po niya. Amen? For we do not have, sabi nga po niya, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin. Hallelujah. Napakadakila nga po natin Panginoon. At sabi nga po sa John, 1 John chapter 5:5, sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Sabi po yan sa NIV, who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. Mali na po yan. Ang ibig po sabihin, ang emphasis na ito, that Jesus, if you believe, kung naniniwala ka na si Jesus ay anak ng Diyos, if you believe that He is the Son of God, you believe that He is God also. Hindi mo pwedeng sabihin, o hindi pwedeng sabihin ni naman na ako ay naniniwala sa Panginoong Jesus o sa anak ng Diyos, ngunit sa ibang banda, sa kabilang banda, sasabihin niya hindi siya Diyos, tao lamang siya. It is a deviation from that belief. It is a deviation of the command of God. To believe Him as the Son of God. Deviation po yan. Amen? God did not intend to ignore our material needs. Kaya nga sa galing ng itin kanina, ipinagtulob niya ang lahat na makakain doon. Sa Genesis chapter 2, 8-9, basahin po natin. Genesis chapter 2, verse 8-9. Gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Okay? Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan. Kita mo na, pati yung sa leisure eye. At masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay at gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Okay, so sabi niya, maging mga punong kahoy ng mga magandang pagmasdan at lahat ng magbunga na masarap, binigay po ng Diyos para sa physical na pangailangan ng kanyang nilikha o ng ating katawan. Hindi po natin pwedeng sabihin na ang ating pananampalataya ay puro na lamang tayo spiritual. Dahil na nananampalataya ako ay okay na, God will provide to me. Mauupo na lang ako sa bahay, kahit pumimis na lang ako sa bahay, hindi na ako magtatrabaho, hindi na ako kikilos, hindi na ako kailangan lumabas pa. No. Binigay po ng Diyos ang pangailangan natin. Bakit tayo binibigyan ng Diyos ng kalakasan sa pisikal upang kumilos pa rin po? Kaya nga, one of our prayers is to ask for strength. Ano po? Bagamat, binigay ng Diyos ang lahat dito na pangailangan ni Adan at ni Eva o pangailangan ng tao sa pisikal. Pero tandaan po natin, hindi po nilayon ng Diyos na mag-take ng sobra-sobra. Hindi po layunin ng Diyos na tayo rin sa ating katawan ay sobrahan natin ang
mga bagay-bagay para sa atin. Dahil nga, tama nga ang sinasabi nila, o sinasabi natin, ito rin ay alam po natin, prinsipyo rin naman ng Diyos, na anything that is too much is sin or nakakasama o bad to your body. Paano po natin malalaman? Okay, pwede mo kainin ang lahat. Ando naman. Doon pa lamang po sa aklat ng Exodus. Doon pa lamang sa Passover. Alam po natin na ang Diyos ay hindi po kinalimutang paalalahanan ang mga Israelita na huwag kukuha ng labis-labis. In Exodus 16:15 to 18, basahin po natin. Exodus 15, kasi may 16, 15 to 16, 15 to 18. This is what the Lord has commanded. Each one is to gather as much as he needs. Sabi po niya dito. This is what the Lord has commanded. Each one is to gather as much as he needs. Hindi as too much, but as much lang. Okay? Ibig sabihin, take an omer for each person you have in your tent. Alam niyo po yung lugar na to, nung pagkakataon, nasa disyerto po ang mga Israelita, at sila nga po ay humingi ng pagkain sa Diyos dahil nga, okay, napakatitigas nga ng mga ulo ng mga Israelita. Okay? Bakit daw puro karne na lang? Ano? So, kasi nga, wala daw silang makain, kaya gusto man nila ng karne. So, binigyan sila ng yung mga pugo, quail, talagang pinadako ng Diyos sa kanila. Talagang kukulumbatin na lang nila. Talampatin na lang nila yung mga pugo. At ng mga Israelita ay nasawa naman sa puro karne, humili na naman sila sa Diyos ng pagkain. At yun nga, pinaulan ng Diyos ng mana sa disyerto upang ang kainin ng mga Israelita. And after that, ang sabi po, ang utos po ng Diyos ay kumuha kayo as much as you need. Okay? As much as you need lang. Kung ano lang yung sasapat sa inyo. Kaya nga, nung pagkakataon yun, anong sabi niya? He who gathered much did not have too much. And he who gathered less did not have too little. He who gathered little did not have too little. Okay? Talagang sapat lang po. Alam po natin yung mga nangyari doon sa mga nagmatigas ang ulo na kumuha ng labis-labis naman na anong nangyari? Hindi nila maubos kinabukasan. Yung pinapakuha ng Diyos yung sapat lang mismo sa araw na yun, hindi nila maubos. So, anong nangyari? Nabulok, inuod ng amoy ang baho. Kaya nagalit si Moises ng pagkakataon yun. So, God did not or does not intend na maging sa intake po natin ng mga bagay-bagay, hindi po yan kinalulugdan ng Diyos pag labis-labis. Sa Exodus 12, 3 to 4, basahin po natin. During the Passover. Exodus 12, 3 to 14. Sabi po niya, tell the whole community of Israel that on the 10th day of this month, each man is to take a lamb for his family, one for each household. Sabi niya, if any household is too small for the whole lamb, they must share one with their nearest neighbor, having taken into account the number of people there are. You are to determine the amount of lamb needed in accordance with what each person will eat. Tingnan po natin. Bagamat ang mga Israelita noon during that time, napakarami po nilang tupa.
Pero alam natin na kapag nag-take isa-isa silang tupa, nakakatayin, hindi po nila mauubos doon sa itinakdang oras po ng Diyos, dapat nilang kainin yun. Dahil nga, kaya nga sabi niya, yung sasambat, okay, kung yung bilang ng isang sambahayan ay masyadong maliit para sa kakatayang tupa, ay maki-share na lang sila doon sa iba para maging sapat na consumption lamang na makakain nila yung karne ng tupa. Kaya nga, sabi niya, ano ba kasing bilin niya? Talon tayo sa verse 10. Exodus 12, verse 10. Talon tayo doon. Ano pong sinabi niya after that? Okay? Okay, kainin ninyo. Eat as much as you need. So, sabi niya ito, huwag kayo magtitira para sa kinabukasan. Hanggat maaari, huwag kayo magtitira para sa kinabukasan. Pero sabi niya, kung may kailangang sunugin, kung may matira, kailangang sunugin kinaumagahan. So, ibig sabihin, kung may matitira pa, huwag mo na i-consume, sunugin mo na. Kung hindi mo na talaga, o sobra na, hindi talaga kaya ng katawan, you have to burn. Do not leave any of it until morning. If some is left till morning, you must burn. Okay? Dahil alam po ng Diyos ang pangailangan ng ating katawan. Maging ang katawang lupa natin. He does not ignore. He does not intend to ignore all of this. Kasi nga, too much food, alam po natin yan. Too much food is also a poison. Ang labis-labis na pagkonsumo ng pagkain ay nagiging lason sa ating katawan. Kaya nga, bakit marami ang mga high blood, namamatay sa high blood? Too much consumption ng mga matataba, ng karne, yung too much ng seafood. Okay, masarap ang seafood. Tama naman. Okay? Pero ang labis nga ay nakakasama o nagiging lason sa ating katawan. Alam po natin, ang asin ay mabuti. Ang asin ay bahagi ng ating katawan. But too much salt it becomes poison into our body. Nalalason ang ating katawan. Kaya nga nagkakasakit sa bato. Poison. Bagamat sasabihin natin, okay, magbabitamins ako. Tingnan po, maging too much of vitamins is also poison. Sino ang mahilig mo vitamin C? Kapag nasobran mo sa vitamin C, alam mo may epekto ito sa iyong katawan at maging sa iyo, mararamdaman mo, you will become, o kung sobra ng asido sa katawan mo, ano mangyayari? Hyperacidity. Hindi lang hyperacidity mararamdaman mo, may iba't ibang implications din po yan na mag-take effect sa iyong katawan. Ano pa? Mga vitamins natin. Iron. Okay, alam niyo yung iron. Diba? Kapag puyat tayo, sabi natin, kailangan mo ng iron kasi ang iron para makarecover ang iyong katawan. Pero, alam mo ba, ng iron din na yan din yung ginagawa mga yero, mga bakal, yan din yun. O isipin mo, kumukonsumo tayo nung iron na yun kasi kailangan, there's a little portion of it na kailangan ating katawan. But that the same iron, kapag too much concentrated na siya ay napakarami, look, kaya nga iron yung element na yun. It is the same as that iron na kinukonsumo natin. But only a very, very small fraction ay kailangan ng ating katawan. Even if to take, sinursyo ko na po yan. At yan talaga yung iron na elemento na ginagamit. Okay? Pero syempre, yung ginagamit na doon is something na naka-convert lang ito edible or something that body can contain. Kaya nga sobra nagiging lason. One of the reasons, okay, sa totoo lang, okay, nandun na tayo sa spiritual, one of the reasons na tayo nagkakasakit, of course, kasalanan. O main reason talaga, dahil tayo ay nagkakaroon ng kasalanan. Of course, kapag tayo nagkakaroon ng kasalanan, ano ba yung mga nagiging kasalanan natin? Bakit nagkakasakit tayo? Siyempre, nag-take ka nga ng too much. Okay? So, o kaya nagmatigas ka. Something na kailangan mo ang katawan nito, pero
anong ginawa mo? Hindi ka nagkukonsume. Kaya nga, those who gathered much did not have too much, and those who gathered little, dahil medyo tinamad siguro kumuha, pero sabi pa rin, did not gather or did not have too little. Hindi rin may kalooban ng Diyos na magkulang din tayo. Kailangan talaga sapat lang. Huwag sobra, huwag din naman kulang. And that is the purpose of God. Kailangan talaga yung sapat lang sa atin in order to neutralize. Ang katawan po natin, nagkakaroon ng karamdaman o ng sakit dahil, of course, because of too much, it's either too much intake of something or too little uptake of something, of the substance na kailangan natin. Kaya nga, too much sugar, ano nangyayari? Though hindi na naman talaga ito ang nagiging dahilan para magkaroon ka ng diabetes, pero too much sugar in our body, nagiging poison pa rin siya. At nagkakaroon ng maraming implications. Kapag nagkulang ka rin naman sa sugar o nagkulang ka naman sa mga bagay ito, vitamins na ito, alam mo rin na magkakaroon pa rin ng implikasyon sa ating katawan. Kaya napaka-galing po talaga ng Diyos na kailangang balanse lang ang mga bagay sa buhay natin. Most medicines. Alam po natin, no? Alam natin sa medisina, kapag nagkakasakit tayo, it's either sasabihin, kailangan mo ng gamot na ito, o kaya kailangan mo mag-take ito, mga food supplements. Okay? Kasi kulang na katawan mo. At yung mga gamot na ito, yung mga food supplements na ito, saan ba nagagaling yan? Lahat naman po yan ay nagmula sa substance na galing sa mga pagkain o mga edible na pagkain na meron sa paligid, sa kalikasan, sa mundo. Okay? So, i-convert lang ito, nirepack lang ito into tablets or sa mga capsule para ma-intake natin kung ano yung mga kakulangan na yun. Ma-take natin. Pero lahat po ng yan, even medicines, even mga supplements, nagmula lang din po yan sa mga pagkain o mga nakakain. Na kaya lang tayo nag-take doon kasi nagkukulang na. Most medicines are just supplements of what is lacking in the body. And some are, ano naman yung iba, bakit natin tinitake yung iba naman, yung ibang medicine ay nag-neutralize lang naman nung something na sobra na sa ating katawan. Okay? Bakit natin ini-intake yung mga yun? Kasi kailangan lang yung may nasobrahan sa atin, so kailangan lang ma-neutralize yun. Okay. Kaya ibig sabihin, sa True Foundation, yung pangailangan ng ating katawan nandun pa rin sa mga kinakain natin. Yung mga substances na yun na kailangan ma-intake ng katawan natin. Pero alam ba natin, o alam niyo ba, na ang mga gamot na yan, ang food supplements na yan, ay hindi naman nga talaga nakakagamot. Bakit? Paano kalakas ang loob ko sabihin ang bagay na ito? Mismo, mga pharmaceutics, sila ang nagdi-disclaim ng kanilang gamot. Ang sasabihin nila, paalala, ang gamot, ang tabletang ito ay hindi nakakagamot. Kaya ang sasabihin nila, if symptoms persist, consult your albularyo. Consult your doctor, hindi albularyo. Ano? Talaga naman, ang mga tao dito, kapag talagang nag-i-intake ng mga supplements or mga something ng mga tablets at hindi gumagaling, ang next option muna nila, albularyo. Kinamumuhian po yan ng Diyos ang pagkonsulta sa mga albularyo. Kung mahina ang iyong pananampalataya, better pumunta ka na lang sa doktor. We recognize spiritual healing sa pangalan ng Panginoon Hesus, sa pamamaraan ng Panginoon Hesus. But we don't recommend or we don't urge you na tumakbo sa albularyo o sa mga mananawas. Better, kung mahina ang pananampalataya mo talaga at kulang pa, pumunta ka na lang muna sa
mga physical doctors o sa mga experts na nakapag-aral sa medisina. At yun, matatanggap pa ng Diyos ang kahinaan mo. At humingi ka na lang ng tawad sa kahinaan mo sa pananampalataya. God teaches us that one of our important wealth on earth is our body. You know? Sabi po niya dito, sa Matthew 6:25. Matthew 6:25. Of course, life is more important than food, and sabi niya, your body is more important than clothing. Ano lang ibig sabihin nun? Mas mahalaga pa rin ang katawan mo kaysa sa mga bagay na kinahungalingan mo. Ano ba? Ano bang hilig ng mga tao sa mundong ito? Siyempre, mga forma-forma sa damit. Ano pa? Ang gusto nila yung maganda kang tingnan. Siyempre, andyan yung kailangan may physical na malaking bahay, magandang bahay. So, yun, doon nakalaan. Doon nakafocus ang mga tao sa mundo ito. Pero sabi nga ng Panginoong Yesus, sabi niya, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susutin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tama nga naman. At tama talaga ang Diyos. Hindi nagkakamali ang Diyos sa kanya sinasabi. Ano nga naman ang halaga ng isang bahay na malaki na ipinagawa mo na ang katawan mo naman o ikaw naman, ang katawan mo naman ay mamamatay na, naaagdas na, hindi mo pakinabangan. Sa totoo lang, napakarami po talaga na sa bahay na aking naranasan sa trabaho sa Alabang, ang lalaki po talaga ng bahay ng mga businessmen, pero hindi mo sila makita o halos hindi mo sila maakuha doon sa bahay nila. So what's the use of having so much? Bagay dito man nga po ang ganda ng bahay po na to sa totoo lang. Ano? Pero pansin ko sa sarili ko, hindi naman ako makapag-stay dito. At ano naman ang gagawin ko kung sakali man mag-stay na lang ako dito at namnamin ko na lang ba na ay nasa maganda akong bahay, ang gandang sarap-sarap dito tumira, ganun na lang ba ang magiging buhay natin? Hindi naman. Diba? Kasi ang buhay nga po natin sa mundong ito ay sabi, we will work. So, karamihan sa atin, abala sa kanilang mga sakahan, abala sa mga trabaho, abala sa mga monkey business, mga chismisan, di ba? Madalas ka sa labas, nakikipag-chismisan. O, di ba? Lumalabas ka pa rin sa bahay mo Hindi ka naman forever mananatili sa bahay mo. Kaya ano ang napakahalaga sa atin? O, di ba? Ano ang lagi-lagi natin dala sa bawat pagkakataon lumalabas tayo? Our body. Saan man tayo nagpupunta, ang dala natin, our body. Hindi naman natin saan man tayo magpunta tayo ng Bicol, dalhin natin yung bahay natin. No? Pwede naman na ngayon. Yung mga nakatira doon sa car, okay, nadadala nila kung saan-saan. Tama naman, di ba? Pero lalabas pa rin po sila sa car na yon. But our body, sa lahat ng pagkakataon, kasama po natin, even in the most private place. Di ba? Kaya napakahalaga po ng ating katawan. Kayamanan ang ating katawan na ating pangalagaan. Pero ang tanong, for what purpose that we are nurturing our body? For what purpose na inaalagaan natin, pinapakain natin ating katawan, pinapaganda natin, pinapabaguhan natin, pinapagupitan, pinimake-upan? For what purpose all of this? Ano ang dahilan? Nandun na lang ba tayo sa sarili? Para sa pansarili kapakanan? And mind this, hindi lamang po ako tumutukoy sa ating physical na katawan na individual. Isa rin po sa tinutukoy ko dito is the church
the body of Christ. Ang iglesia po ng Panginoong Jesus dito sa lupa, this is the physical body of Christ na kumikilos sa mundong ito para ihayag ang kaluwalhatian ng Diyos. To the point na, pero yun nga ang tanong ko. Ano ang dahilan, bakit natin nurture ang bawat isa sa iglesia ito? Bakit natin itinatayo, binibuild ang church na ito? Para lamang ba sa mga pansariling interest ng mundong ito? Ang purpose ba ano? Bumuo tayo ng church para sa ganoon, kapag nagnegosyo tayo, meron tayong advertisement, makapag-advertise tayo. Mag-advertise tayo ng mga food supplements, mag-advertise tayo ng mga products. Yun ba? Kaya nga may isang nakilala ko, nung nalaman niya na nakilala niya na isa akong pastor, abay, nasabihin na pupunta raw dito, tatayo sa harapan at mag-advertise ng mga, food supplements. Eh sabi ko, sa isip ko, hindi yun ang subject ng church na Iglesia ng Panginoon Jesus. Ano, pararangalan namin sa loob ng Iglesia ng Panginoon Jesus ang mga food supplements na siya magbibigay ng lakas o magsusustain sa bawat isa sa atin? Siya ang paparangalan? Ganun ba ang purpose ng church? Kaya natin binibuild? Yun ba ang purpose kaya natin inaalagaan ang bawat isa? Ano? Bumubuo ba tayo ng church para i-advertise ang mga individual o political personalities? Na sila ay sige to, siya ang dapat natin iboto, siya ay tapat, siya ay marangal, parang siya ang itataas natin, siya ang papupurihan natin sa loob ng church ng Panginoon Jesus. Diba? Parang, alam mo yun, yung parang kawalan ng respeto sa ating Panginoon Jesus, yung bagay nila. Hindi pag sa ganun, hindi mo na inirespeto ang Panginoon Jesus, na sa Kanya mismo, sa loob ng katawan niya, ang pinaparangalan mo ay ibang personalidad. Alam natin na mga politiko, sukdulang magsinungaling hanggang sa kaduluduluhan yan para lang sila manalo. Tapos yung mga sinungaling, i-advertise natin dito. Anong purpose ng church? Bumuo tayo ng church para sa ganon, may kasama tayo sa mga movement ng mga animal cruelties. Bumuo tayo ng church upang sa ganon, makisama tayo sa movements of human rights. Mga kapatid, hindi po human rights ang ating itinataas sa iglesia. Hindi ko rin sinasabi na hindi na natin respetuhin ang bawat isa sa labas na lalapastanganin natin sila dahil nga hindi ito ang layunin ng ating church. Hindi rin po yun. Let them be na ang mga tao nga po ay may sariling pangunawa, may sariling mga kanya-kanyang kaisipan. Hayaan mo na ang Diyos ang siyang magbigay sa kanila kung anong nararapat sa kanila. Pero sa loob po ng iglesia, ano po ang layunin natin? It's God's righteousness ang siyang maihead po natin. It's God's righteousness ang siyang manguna sa atin. God's righteousness ang dapat ma-emphasize na ating paiiralin sa iglesia ng Panginoong Jesus. Hindi po righteousness ng tao. We are not against human rights. Bahala po kayo dyan sa gusto nyo gawin. But lubos nating pinapahalagahan na God's righteousness. Na masunod po natin ito. The purpose of Church of Jesus Christ is, of course, in this physical form, in this bodily form, in this earthly form, parangalan po natin ng Diyos. To do the spiritual work of God. At ano po ba yung mga spiritual work of God na ating ginagawa? Of course, preach the good news. Ano ba ang ginawa ng Panginoon Jesus in His bodily form?
He preached the good news. Heal the sick. Pagalingin ang mga may karamdaman na may pananampalataya. Okay? Nananampalataya. Drive out demons, sabi. Magpalayas ng mga demonyo. Magpalayas ng mga maraming espiritu. Yan po ay gawain po ng ating iglesia. Yan po ang gawain ng katawan ng Panginoon Hesus. Yan po ay gawain itinakda niya. Kaya nga kung sasabihin natin, kung sasabihin nila, na sa gawain natin ito, tayo ay nagiging kulto, nagkakasala sila. Hindi lamang sa katawan ng Panginoon Hesus, but they are of course sinning against the work of the Holy Spirit. Dahil yan po talaga, ano na yung gagawin natin? Ikakahiya ba natin? Kung tayo tinatawag ng mga kulto, ano? Dahil din ng mga tao sa atin umiiwas, umiilag dahil na ganito ang ating pinaninindigan na sumusunod tayo sa katuruan ng Panginoon. Anong gagawin natin? Panghihinaan tayo ng loob, pagkatapos nun ay malulungkot na tayo, tapos mamaya, aalis na tayo sa church? Sasama na rin, gagaya na rin ako sa kanila kasi mas marami sila, kasi kakaunti kami. Ganyan ba? Ang gagawin natin? Kaya nga sinabi ng Panginoon Jesus, nag-warning na siya eh. In the last days, o sa pagbabalik ng anak ng tao, may matagpuan pa kaya siyang pananampalataya. Makakatagpo pa kaya siya ng mga gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos, gumagawa ayon sa mga katuruan ng Panginoon Jesus, gumagawa ayon sa katuruan ng Banal na Espiritu, ayon sa gawain ng Banal na Espiritu. In the last days. Bagamat, oo, pwede ka mainggit o kaingitan mo na bakit sila doon sa church na ang saya-saya nila, ang dami nila. But take heart or take note ang binilin po ng ating Panginoon Jesus. Kung sa mga mananatili rin lamang kapag itinuro na ang katotohanan, sino kaya ang mananatili sa katotohanan? Madali. Madaling kumbalas sa katotohanan. Madaling kumalas sa bagay na mahirap at sumama sa bagay na pangkaraniwan. Madaling sumama sa doon, sa trending. Madali. Diba? Napakadali lang po. Our body. To drive out demons, ang gawain po, and then also free the souls from the clutch of the devil. Palayain ang mga kaluluwa mula sa kamay ng diablo. At sino po ba ito na palalayain natin, marapat natin palayain ng mga kaluluwa? Sila po yung mga kulang sa kaalaman sa katotohanan at nagnanais matagpuan ang katotohanan. Nagnanais na makita at sumunod sa liwanag. They are the ones na inaatasan tayo na sila ay palayain. Kasi, bakit sila? Bakit sila lang? Paano ba natin palalayain ang mga taong ayaw naman nilang lumabas kahit na buksan mo na ang kulungan, tarangkahan, kahit na sabihin mo na, ito na ang dokumento mo. Okay, malaya ka na. Pinapalaya ka na. Yung tao yun ayaw naman lumabas sa kulungan. Bakit ayaw na lumabas? Kasi nasanay na siya doon. Kasi naging komportable niya sa doon. Alam niyo po, marami sa kulungan, gusto na lang manatili doon. Bakit? Sa kulungan, libre pagkain mo, tapos pahiga-higa ka lang, patayo tayo sa loob ng rehas, o di ba, ang sarap daw ng buhay nila. That's why, ayaw na nila lumabas. Kasi doon na sila nasanay. Yan po ang kalagayan ng mga tao na nasa kadiliman at ayaw kilalanin ang katotohanan, ayaw sumunod sa katotohanan, dahil gusto na lamang nila na manatili sa kanilang kulungan. Kaya paano natin sila mapapalaya? Hindi naman din po namimilit ang Diyos. Kung pwede nga lang, pwede natin silang pagtatali-talian, pusasan, igapos para lang dalhin dito sa iglesia. Pero hindi po gayon ang prinsipyo ng Diyos. Dahil may
sariling pag-iisip at pagdedesisyon ang bawat tao at ito ay hindi gustong pakialaman ng Diyos. Iginagalang o nirespeto ng Diyos ang lahat na ito. Ngunit mayroong itinakda ang Diyos para sa lahat ng mga ayaw sumunod sa Kanya. At ang bagay din ito ay hindi kailanman pwedeng baliin o salungatin ni numan. Dahil ito rin po ay itinakda ng Diyos. Kaya ang tanong, saan mo gustong sumama? Saang direksyon mo gustong pumunta? Ang sumunod sa liwanag ng Panginoon Hesus, sa liwanag ng Diyos, o ang manatili sa iyong kadiliman, sa sarili mong pag-iisip, sa sarili mong mga paniniwala na ayaw mong talikdan at ito'y mga salungat o taliwas sa kalooban ng Diyos. Amen? Mamili ka. It's your choice. It's our choice. Now, yan nga po yung gawain ng body of Christ on earth. To do this with us. And in doing so, tinan po natin, in doing so, kapag ang iglesia pong ito ay tumatrabaho ay sa kalooban ng Diyos, in this way, napaparangalan po ang pangalan ng Diyos, and this is the purpose of His body. The subject of the church is to glorify the name of God. The name of the Son of God, of course, the name of Jesus in the church. At hindi parangalan ng sino mang pangalan dito. Maging ang sarili kong pangalan, subdo lang kalimutan ninyo ang pangalan ko. Huwag nyo lang kalimutan ang parangalan dito sa iglesia ito, ang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen? Now, as individual, what purpose do you intend to nurture your body? Anong dahilan mo o layunin mo, bakit mo yung katawan na yan ay iyong pinapakain niya, pinapaganda, inaalagaan, nililinisan, ginagamot sa mga sakit o mga sugat? Why do you pray for health? Why do you pray for strength? Why do you pray every day for your good sake? Ano, para rin mag-indulge sa sarili mo sa mga gawain ng mundong ito? Para makisama sa mga trending ng mga masasama? Ano ba ang trending sa mundong ito na sinasabi? Following the emotion. Ang mga tao sa mundong ito, walang ginawa, ang sabi, walang itubag, kundi pakinggan ang kanilang sariling damdamin. Ang pagsunod po sa sariling damdamin ng isang tao, ito po ay isang kasalanan. At ginagawa po nilang Diyos ang kanilang damdamin. Tandaan po natin, ang Diyos po ay mayroong damdamin. Ang Diyos po ay mayroong damdamin po, pero alang-alang sa kanyang katwiran, tinalikuran din po niya ang kanyang damdamin. Kailan? Gaano kasakit sa damdamin ng Diyos na yung kanyang anak ay yurak-yurakan at patayin, sampal-sampalin, hampasin. Napakasakit po ng damdamin ng Diyos na tinitingnan, nakikita ang kanyang kaisa-isang anak, pinakaiibig ng anak sa bagay ito. Pero, pinakinggan ba ng Diyos ang kanyang damdamin sa pagkakataon yun? Nilipol ba niya agad ang mga taong hindi? Alang-alang sa kanyang katwiran, kinalimutan muna niya ang kanyang damdamin. Kaya nga ganun din po tayo. Ano ba ang purpose natin para hingin ang lahat ng mga bagay na ito, kalakasan, kalusugan? Paano? Para pakinggan lang din o sundin lang din yung ating sariling damdamin, sariling kagustuhan? Sino ba sa mundong ito ang masasabi ninyo na naging maayos ang kanyang buhay nang sundin niya ang kanyang damdamin? Okay, sumaya ka kaunti. Pero yung mga consequences, napakadami. Diba? Kaya nga dahil dyan, ang dami mga kabataang nabubuntis. Kabataan na naliligaw na landas. Mga asawa na naghihiwalayan, couples, magkakaroon mag-divorce. Bakit? Pinapakinggan kasi nila, ang hilig na pakinggan ay ang kanilang mga damdamin. Hindi nila pinapakinggan ang katwiran ng Diyos. Hindi nila pinapakinggan ang salita ng Diyos o aral ng Diyos dahil ito nga ay katwiran.
Ang salita ng Diyos ay katuwiran. Ang salita o ang mga aral ng Diyos ay ito ay katuwiran. Ito ang matuwid. Kung ikukumpara natin ang katuwiran ng Diyos sa katuwiran ng tao ay napakalayo. Now, anong pakikinggan natin? Ang utos po ng ating Panginoon Jesus. In Luke chapter 16:9, ano po sabi po niya? Sa Luke chapter 16, verse 9, ano ang utos ng ating Panginoon Jesus? Second to the last verse tayo. Sabi niya, I tell you, use your worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, you will be welcome to the eternal dwellings. Sa Tagalog, at nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa. Medyo malayo pa na. Malayo sa translation, no? Upang kung maubos na iyon, ay tanggapin naman kayo sa tahanan walang hanggan. Okay. Use your worldly wealth to gain friends for yourself. Sabi ko na nga, di ba sabi ng Panginoon Jesus, ang katawan natin ay kayamanan natin. So, paano natin gagamitin ito? How are we going to use it to gain friends? Brothers and sisters in Christ, use your earthly body to be friends, first of all, to be friends with the Holy Spirit and the saints, to be friends with God. Use your body to become friends with God, and at the same time, you will be friends with the Holy Spirit, and of course, of all the saints. Yung mga kaibigan ito, kapag nagkipagkaibigan ka ng Diyos, sabi nga po niya, and you will be welcomed into eternal dwellings. Nasaan ba ang Diyos? He will be in our eternal dwellings. Nasaan ba ang banal na Espiritu pagdating ng panahon? He will be with us in the eternal dwellings. Where will be the saints go? Saan pupunta ang mga pinapagingbalan ng Diyos? In the kasama mo, in the eternal dwellings. Kaya, how are you going to spend? How are you going to be friends with the Holy Spirit? Ang banal na Espiritu, siya po yung pinakamalapit na Diyos sa atin sa mundo ito. Dahil nga, ang Ama ay naroon sa kataas-taasan, ang Panginoon Jesus ay naroon po sa langit ngayon. At sino ang pinakamalapit na Diyos sa atin na kasama-sama natin? The Holy Spirit. And sumunod, the saints. Of course, hindi yung mga saints ang nag-say that they are God. Yung pinakamalapit sa atin ng Diyos, ang banal na Espiritu, at susunod na mga malapit sa atin ay ang mga pinapagingbalan ng Diyos. Kaya nga, let your body be a dwelling place of the Holy Spirit. In our main text, in 1 Corinthians 6, 19 to 20, don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit? 1 Corinthians 6, 19 to 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. And 20, sabi po niya, sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. You were bought at a price, therefore honor God with your body. I do not pray for strength. I do not pray for help for my own, but I pray for strength. I pray for good health to serve my purpose in accordance to the will of God. Parangalan po siya. Tugdin po ang kalooban ng Diyos. Ano pa? To live for the glory of His name. Yan po ang purpose na ninanais ng Diyos. Kaya nga, the Holy Spirit, let the Holy Spirit
be willing to indwell in our body. Kaya nga, linisin natin ang ating katawan, pangalagaan natin ang ating katawan. Now, paano natin lilinisin ang ating katawan? Are you going to indulge sa mga, yun nga, bakit napakarumi ng tinatawag na adultery, ng pakipagtalik sa iba't iba? Bakit napakarumi ito? Hindi mo ba alam na kapag ang isang babae ay nakipagtalik sa isang lalaki, sila ay nagiging isa. Ano nangyayari? Yung karumihan ng isa ay nahahawa na rin yung isa. Nagiging isa na rin kayo. So, isipin mo, sa mga tao, sa mga lalaking babaero, sa mga babaeng lalakero, ano ang kalagayan nila? Na nagiging isa sila nung bawat nakakasiping nila. At iba-ibang mga sumpa, iba-ibang mga karumihan ng espiritu, meron sila. So, ibig sabihin, naiipon sa isang taong yun na babaero, sa lalakero. Diba? Kaya napakadumi. Ganun mo. So, paanong mananahan ang banal na espiritu sa gayon? Sa ganong klaseng tao. Sa ganong klaseng katawan. Diba? Ang banal na espiritu po, mananahan yan sa mga malilinis. Kaya nga, even in our house, if we want the presence of God, if we want the presence of the Holy Spirit na manatili sa ating tahanan, kailangan po maglinis tayo, maging malinis. Hindi mabaho. Amen? Now, kung inaalagaan mo ang katawan mo, at gusto mo itong malinis, bukod sa mga pangalunya na yan, lalagyan mo ba ng karumihan o ng madumi? Gusto mo ba na madumi o yung littering ang iyong katawan? Isipin mo, yun nga lang, di ba, sa pader, malinis na ganito. Sinulat-sulatan ng bata. Ano mararamdaman mo? Di ba, ang duming tingnan? Ang pangit. Ikaw mismo, magpalagay ng tato sa katawan mo. Di ba, napakadumi? Napakadumi tingnan. Kaya nga, utos ng Diyos, huwag kang magpapatato. Di ba? Sasabihin mo naman, paano kung gusto itatag kay Jesus doon sa noo? Okay, di ba maganda naman layunin? You will only become like Saul. Mabuti na ang sumunod ka kaysa pangunahan mo ang Diyos. Okay? Kahit na ano pang sabihin mo dyan, tinakdaran ng Diyos, inutos na ng Diyos, sasalungatin mo ba? Ngayon, kung meron ka ng tato, bago ka nanalig sa Panginoon Jesus, then let be, kalimutan mo na yan, of course. Tatanggapin ka ng Diyos. Pero ikaw, alam mo na nautos ito ng Diyos, dadagdagan mo pa ba? O ikaw maglalagay ka pa ba? Magpapatato ka pa ba? Then, pananagutan mo na yan sa Diyos, katigasan na yan ng ulo. Hindi na yan ang tunay na pananampalataya. Amen? Kaya nga, our main text, okay? Pleasing the Holy Spirit with our earthly body. So gamitin natin ang katawang lupang ito na hanggat may pagkakataon pa tayo na ito ay humihinga, hanggat kumikilos pa ang ating katawang lupa, para kalanda po natin ang Diyos. Sabi nga, remember your Creator in the days of your youth. Habang may lakas pa ang katawang ito, regardless of the age, regardless na ikaw bata o mas matanda ka man, hanggat may lakas pa ang katawan mo, gamitin mo na sa paglilingkod sa Diyos upang parangalan siya. Hallelujah? Amen. And that is our thing. That is the whole message of the future. Now, sa pagkataon po ito, dadako po tayo sa